Sabi nila, wag daw kayong magtanim nito dahil delikado pala ito sa mga bata. Totoo nga ba? Kung gusto niyong malaman, tapusin niyo ang video na ito. Hello mga ka-jungle, maupay nga adlaw. Sa episode na ito ay aalamin natin ang mga halamang delikado, hindi lang sa ating mga pet, kundi pati na din sa mga kids. Ang unang halaman na delikado ay ang ating mga alocasia plant. Mga ka-jungle, ang alocasia plant ay isang magandang house plant. Pero mga ka-jungle, delikado pala ito pag aksidenteng kainin ng mga bata dahil ang halaman na ito ay naglalaman ng oxalate crystal na maaaring mag-cause ng pagkasunog ng bibig at lalamunan. Hala mga ka-jungle! At sa karagdagan, pamamaga ng mga mata o bibig, pagduduwal, pagsusuka at pagtatae. Ang alocasia ay naglalaman ng isang protina na tinatawag na asparagine at oxalic acid na nagkakos ng mga nakakalasong reaksyon sa mga nakakain sa plant na ito. At alam nyo ba mga ka-jungle, kung aksidente itong makain ng isang bata, ang mga sintomas ay mabilis na lumalabas at maaaring tumagal ng hanggang kalahating araw. Ang iba pang sikat na houseplant ay naglalaman ng calcium oxalate crystals ay ang Dieffenbachia at mga philodendron. Ang mga species ng alocasia ay kilala rin bilang mga elephant ears. Mabilis na lumalaki ang mga halaman na ornamental na hindi nangangailangan ng labis na pagtutubig. Kaya magandang koleksyon ang alocasia plant lalo na sa mga plantita. Ang mga halaman na ito ay may malalapad na dahon na kahawig ng mga tenga ng elephant ears at tenga ng elepante. Kaya naman pinangalan nito ng elephant ears at maaring lumaki kahit saan mula sa 1 hanggang 12 talampakan ng taas. Bagamat napakaganda ng mga ito, ang mga halaman ng alocasia ay maaring makapansala kapag mali ang paghahawak nito. So ayan mga ka-jungle, ano-ano nga ba ang inyong gagawin kapag aksidente itong makain ng bata, ang mga halaman na ito? Ito ang mga dapat mong gawin mga ka-jungle kung aksidenteng nakain ng bata ang mga halaman na ito. Dahan-dahan punasan ang kanilang bibig, banlawan ng tubig upang alisin ang anumang nakikitang halaman sa kanilang bibig. Maaring silang uminom ng ilang maliliit na higop ng tubig upang mabanlaw ang natitira sa kanilang tiyan. Nakakatulong din ang pagsususo ng mga ice chips o frozen na pagkain. Kung nakakaranas naman sila ng pagduduwal o pagsusuka, panatilihin silang hydrated. Kaya mga ka-jungle, tandaan kung meron kayong alocasia plant, dapat ilayo ito mula sa mga bata at mga alagang hayop. Ang pangalawa naman na halaman na delikado kapag kainin ng mga bata ay ang ating ZZ plant o Zamifulcas zamifolia. Ang ZZ plant ay nakakalason din mga ka-jungle, ngunit mahina lamang. Ang halaman ay pangunahing nagiging sanhi ng pangangati kung hinahawakan o natumpok na nagkokos sa pananakit ng tiyan at pagsusuka. Iwasan kuskusin ang iyong mga mata mga ka-jungle o hahawakan kaagad ang iyong mga bibig pagkatapos hawakan ang mga halaman upang maiwasan ang pangangati. Ang ZZ plant ay isa sa mga matigas gaya ng mga kuko ng mga houseplant na maaaring mabuhay kahit saan. Kahit na sobrang liwanag mga ka-jungle, ang plant na ZZ plant ay medyo kakaiba kumpara sa iba pang mga karaniwang halaman sa bahay. Kilala rin ito bilang aroid palm. Ang ZZ plant ay nagkikreate ng mahabang arching system sa maliliit na makintab sa mga dahon nito. Ang mga dahon ay maninipis at malambot, hindi makapal tulad ng isang makatas at tigas tulad ng isang kroton. Maraming mga varieties ang ZZ plant mga ka-jungle. Meron sobrang dark ng kulay na dahon at ilan naman ang light green lang ang kulay. At may sari-sari pattern, attractive din ang mga dahon nito. Ang mga ZZ plant ay hindi masyadong nakakalason, ngunit nakaka-irritate ang mga ito sa paghawak lang ng mga dahon o tangkay sa sensitibong balat at maaaring magresulta sa pamumula. Posible ang pangangati sa balat at mata. Ito ay delikado para sa alagang pet at kids. Lalo na ang ZZ plant ay very attractive, hindi lang sa mga hayop pati na din sa mga bata. Mag-ingat din mga ka-jungle sa paghawak ng halaman na ito, kaya din magsuot ng gloves. Tips lang mga ka-jungle, ang ZZ plant ay pwede mong isabit mula sa isang kawit sa kesame upang masuspinde ang mga ito.
kung saan walang makakaabot sa kanila. Ngunit tiyakin gumamit ng isang heavy-duty na kadena o rope hanger na maaring suportahan ang mga mabibigat ng isang mas malaking pot para sa halaman. Ang next mga ka-jungle ay ang Dom cane plant. Ang Dieffenbachia ay karaniwang kilala bilang Dom cane. Ang Dieffenbachia at Philodendron ay magandang mga houseplant. Pero mga ka-jungle, ang mga halaman pa lang ito ay naglalaman ng oxalate. At ito ay delikado sa ating mga alagang hayop at pati na din sa mga bata. Dahil ito ay nagkukos ng pagkasunod, pamamaga ng bibig at dila pati na rin ang kahirapan sa paglunok, pagsusuka at paglalaway. Ang mga halaman na Dieffenbachia ay dapat hawakan ng maingat at ilayo sa mga bata at alagang hayop nito. Alam nyo ba na meron tayong naitala na news pero hindi ko alam kung totoo talaga to. Meron daw isang bata na nakakakain ng isang dahon nito ay biglang pumanaw siya. At ayan, delikado pala itong halaman na ito. Pero sobrang ganda niya mga ka-jungle. At ang last naman na halaman na delikado sa mga bata ay ang ating mga badyang na halaman. Alam nyo ba mga ka-jungle na ang variety ng alocasia ay tinatawag din itong elephant ear at naglalaman din ng calcium oxalate crystals o oxalic acid, ang parehong lason na matatagpuan sa mga dahon ng Dieffenbachia. Ang kemikal at talamblang, ito ay naglalaman ng mga matutulis na kristal na maaaring magdulot ng malubhang karamdaman. Ang badyang kasi ay hindi kasing lason ng Dieffenbachia o Dom cane. Kaya mga ka-jungle, mag-iingat lalo na kung mayroon kang maliliit na mga bata o mga hayop na mga alaga mo. Ang mga dahon at tangkay ay pinaka-nakakalason na bahagi ng halaman na ito. Kahit na ang pagkalantad at kasing simple ng paghawak ng ito ay maaring magdulot ng pangati ng balat. Yung mga anak o alagang hayop ay nakakain ng mga dahon nito ay ang unang sintomas ay nasusunog ng pakiramdam nila sa bibig o labi at pangangati sa bibig. Ang pagkalason ng badyang ay bihirang nakakamatay at mga ka-jungle maliban kung marami ang kinakain nito. Attention lang mga ka-jungle, kung mahilig ka sa mga halamang nabanggit ko at mayroong kang maliliit na mga bata at mga alagang hayop, maaari mong subukan ang mga ilang diskarteng ito upang maiwasan na aksidenteng pagkalason. Ang una ay ilagay ang halaman kung saan hindi sila maaabot. Palakihin ang mga halaman sa harap ng bakuran, sa halip na sa likod ng bahay kung saan mas malimit ang paglalaro ng mga bata at alagang hayop. Turuan ang inyong mga anak na huwag hawakan o kainin ng anumang mga halaman sa bakuran. Ang isa pang pagpipilian ay ang pagtatanim ng mas maliliit na uri ng mga halaman na kabitin sa lalagyan. Siguraduhin tanggalin kaagad ang anumang mga nahulog na dahon. Disclaimer lang mga ka-jungle, ang video na ito ay hindi intensyon na pagsira sa isang halaman, kundi pagpapaliwanag, ang halaman na ito ay medyo delikado. Nangingibabaw pa din ang kagandahan ng mga halaman dahil gawa ito ng Diyos. Ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood at pagtapos ng video na ito. At kung ikaw ay may natutunan, huwag kalimutan i-share ang video na ito. At please follow us in Facebook page and subscribe to my YouTube channel. And I will see you next episode mga ka-jungle because more plant, less stress.